Cancer. This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of October. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Cancerians? Kamusta? Tignan natin ang collective energy ng ating mga Cancerians. Let's see ang collective energy ng ating mga Cancerians. This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of October. Collective energy ng mga Cancerians. Collective energy ng mga Cancerians. Okidoki, ingat sa mga scammers. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Ingat sa mga nagme-message aside from nag-iisang account na kay Angeles 11. Cancer. Waiting for a good news, waiting for a good outcome. Okay, naghihintay ka ba ng message from your person? Anong nangyayari? Okay, I feel this is more about money, balita sa trabaho, balita kung dumating na ba yung komisyon, na-clear na ba ang cheque, napirmahan ba yung kontrata thing, okay? Maraming burden, responsibilidad, bayarin, but very hopeful ka na darating ang pera na to, okay? Ang daming gastos, ang daming lumabas na pera, okay? Ingat sa mga investments, suriing mabuti. Okay? I feel nagkaroon ka ng malaking investment or talo pagdating sa pera. Okay? Kung ano man to. You feel sad kasi kung ano man yung investment mo. Kumbaga, kung ikaw ay nag-invest sa, I don't know, negosyo, or nag-apply sa abroad, basta nagbigay ka, nag-invest ka ng pera, o baka nag-seminar ka, anything na hinihintay mong magbunga, okay? It's either nagnegosyo, nag-invest, magba-buy and sell, trading, whatever, nag-seminar, nagbayad ng ganito para kumita. But it feels like hindi umaandar ng maayos and you feel sad and disappointed. Pero alam mo naman, no? You feel na darating, meron lang mga konting delays for now. Okay? Kapit lang. Sa akin, basta ginawa mo yung best mo, kung seminar man yan, kung nag-a-apply sa abroad, lahat ng documents, ayusin mo, bla bla bla. Okay? Mas alam mo yan kung ano yung pinasok mo na pinag-investan mo ng pera, pagod, no? ng kung ano man tong passion mo. Pagdating sa love connection, it feels like may dishonest energy. Pagdating sa pamilya at mga taong malapit sa'yo, doon nakikita mo sila, sobrang pinagkatiwalaan mo, no? Na kahit kaibigan, tinuring mo na pamilya. Pero maraming disagreements, maraming misunderstanding because may na-reveal sa'yo that someone is not being honest. But I feel, because of sabihin natin, pakisama, sinubukan mong ayusin at bigyan ng another chance ang connection na to. At decision mo na, like, sige, bigyan ng another chance. Bigyan ng jacket. Okay? Okay. Balik tayo sa kaperahan, kabuhayan. May mga tao kang tinulungan in the past na sobra kang nalulungkot, nadidisappoint, na ngayong ikaw ang nasusubukan ng tadhana, parang hindi kanila masuklian ng kabutihan mo. Ito yung number 1 na lagi kong sinasabi na pagtulong-tulong. Do wala namang problema if, if yung person ay marunong tumanaw ng utang na loob. But then, I just want to make it clear na minsan talaga, kunwari ako yung tinulungan mo, hindi ko naman intention na hindi ka tulungan. Kaya lang baka naman yung time na to ay sinusubukan ulit ako ng tadhana na wala akong kayang isukli sa'yo this time. It's not that nagdadamot ako, baka naman nagkataong wala pa rin ako or ito ay isang challenging moment ulit sa akin. Okay? Kaya pag tutulong, huwag magtatampo kung hindi kayang masuklian pag ikaw na yung nangangailangan. Okidoki. Meron ka rin ini-expect na like pautang na parang para sa'yo, sige na nga, hayaan na kasi mukhang wala din naman tong tao na tong maibabayad sa'yo.
may investment negosyo na tinatanggap mo na baka talagang wala na. Okay? Maraming overthinking ang feminine sa connection na to. May isang sitwasyon na nagdadala ng overthinking sa feminine at sabi niya parang hindi ganun kadali na ayusin for now. The masculine in this connection, pareho naman kayo na pareho kayong may challenging situation pagdating sa pera. And not just pera, pagdating sa pagkakasunduan at relasyon, parang both of you feel trapped na hindi nyo maayos kung ano man tong magulong sitwasyon na nararanasan nyo right now, you and your person. Okay? But, pagsubok, whatever you're trying to manifest, na mag-turn yung wheel of fortune in your favor, sabi mo, you and your person, Lord, bakit ganon? Na nagkasabay pa kayong nasusubukan ng tadhana. Okay? For mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Okay? If you're manifesting abundance and happiness, the yellow and abundant crystal, Brazilian citrine. Lahat ng crystals natin, authentic, cleansed, and ritualized by the Enlightened Guide. Okay? I-remind ko lang uli kayo na ang crystals natin ay kumbaga tool lang to manifest. Kailangan pa rin natin ng gawa. Okay? Tamang mindset, gawa, at tamang intention. Minsan alam mo, pag may mga nakakausap ako, nararamdaman ko kasi na parang yung intention ba na ay nako, parang may intention gumante, pagyaman niya, ganito, ganyan. May blessing yung crystal natin. Hindi natin pwedeng kargahan ng selfish and negative intention na parang kung ang intention mo yumaman para gumante, para siya naman yung tapakan mo next time, baka yun yung reason kung bakit hindi pa nasasagot yung manifestation mo with or without the crystal, okay? Para sa akin, number 1, maganda dapat yung intention. It's like for you to move forward and not para for you to find another love. Tapos ipamukha mo sa kanya na kaya mo siyang palitan like bukas agad. Okay? Na masaya ka. Gusto mo siyang paluhurin sa sakit na nahanap mo na yung love of your life at siya nagkamali siya. You know, ayusin natin yung mga intention kasi hindi naman tayo sasagutin ng divine kung hindi maganda yung intention natin, kung hindi maganda at hindi makakabuti para sa ating personal growth yung ating mga wishes. Okay? With or without crystals, okay? With or without charms, okay? Make sure na yung intention, yung laman ng puso natin ay mabuti and yung laman ng isip natin at yung mga ginagawa natin ay towards personal growth na makakabuti at divinely aligned. Okidoki. Di ba? Kasi hindi pwedeng gusto ko ng crystal para magka-love na ako, para pamukha ko sa kanya na kung ano yung nawala sa kanya. Hindi po ganun. Okay? So, ay, ako. So, the reason for the reading is I feel sobrang nasaktan ng feminine sa connection na to, na nag-pull back at nag-withdraw siya ng love for the masculine. I feel nagkaroon naman ng apology, love offer, tama na yan, bati na tayo, ayusin natin to, and pinaramdam naman ng masculine yung willingness niya na ayusin talaga ang connection na to. Okay? Recent past. Sabi ng feminine, she feels like kailangan mo na niyang mag-focus sa kaperahan, kabuhayan, okay, marami siyang bills, okay, mga burden, responsibility sa buhay. I feel totoo naman yung love nyo para sa isa't isa. The Cancerians are praying na sana mahanap na niya yung totoong love. Kaya lang, alam mo yun, kahit sabihin kong totoo yung love nyo para sa isa't isa, yung definition ng love, commitment, relationship, magkakaiba tayo. Kaya sa simula pa lang ng relationship, dapat na ilatag na kung ano yung definition na yan. Okay? Meron ako mga nakakausap na masculine na para sa kanya, ang definition ng commitment ay doon naman siya umuwi. Or naki-feminine naman yung title. Wala naman to eh. Okay? Nailigo at naitoothbrush naman daw niya kung sino naman yung naging third energy sa relationship. Again,
i-clarify nyo sa isa't isa ano ba yung definition ng honesty, loyalty, relationship, love, and commitment. Okay? So, I feel the Cancerians are praying for yung love na gusto mo based on your definition and your standards. Kaya again, clarify sa person mo, at kung wala pang ikaw na ini-entertain right now, the next time na magkaroon ng bago kang i-entertain, i-clarify ang mga definition na to. Okay? But right now, I feel gusto mo pa rin yung current love connection na to na hindi mo mabitiwan, at gusto mo pa rin tong ipaglaban. Pero nahihirapan ng ating mga Cancerians, Dear Ate Charo, mahal na mahal ko po ang aking person, pero hindi ko siya mapagkatiwalaan dahil sobra na po ang sakit na ibinigay niya. Okay? Meron pa rin mga dishonest energy dito. Sabi mo kay God, Lord, gusto ko siyang pagkatiwalaan, but nahihirapan ka because hanggang ngayon, hindi mo pa rin ramdam na kaya mo pa siyang pagkatiwalaan. Paano nga ba? Okay? Meron kayong dapat mga i-fix sa relationship na to bago mo naman talaga siya pagkatiwalaan ulit. Okay, Cancerian? Right now, nag-iisip ka. Sabi mo, Lord, ano ba talaga yung dapat gawin? Bigyan ng another chance or bitiwan, pagkatiwalaan or not. Okay? Kumbaga, nasa probe period ang iyong person at ang relasyon na to. Sobra kang nalulungkot kung ano man yung mga nangyari in the past, you haven't moved past it, hindi ka pa nakaka-recover, hindi mo pa naiintindihan kung bakit kailangan mangyari to sa inyong dalawa. Your person. I feel your person needs guidance. Guidance counselor. Gusto naman niyang i-keep ang connection, pero hindi niya alam, especially sa side ng masculine, hindi niya alam kung paano ka feminine, parang kailangan ng masculine na i-guide mo siya. Ano ba yung hinahanap mo na love? Paano ba daw niya mapapatunayan na talagang, na talagang totoo yung love niya para sa'yo. Okay? Kasi meron siyang mga love languages or mga effort na he feels like hindi bumibenta sa'yo. So, paano ba daw niya i-rebuild to? Okay? So, meron ka mga doubts kung dapat pang bigyan ng pagmamahal, pagtitiwala ang connection na to. Tama lang yan. If in doubt, atras muna at tignan mo kung ano yung actions ng person mo. Until the end of the year, di umano. Sabihin natin na hindi naman talaga ganon kadali na, alam mo yun, kahit nga tayo na parang, shucks, magda-diet na ako, hindi na ako magfa-fast food, hindi na ako kakain ng mga dessert, hindi na ako masyadong magchichichirya, but bukas makalawa, may hawak ka na naman na soda. Okay? Ganon din to. Gusto niyang magbago, gusto niyang ayusin ang sarili niya, especially dun sa side ng masculine, gusto niyang mag-evolve, magbago, but hindi ganun kadali. May maliliit na effort, but kumbaga sa patak ng tubig sa gripo, kumbaga little by little, sabi niya, i-appreciate mo naman daw yung mga effort at pagbabago na ginagawa ni masculine. Okay? Marami ring inaayos si masculine about his own financial stability, kaperahan, kabuhayan. Willing naman siyang magbago. I-guide mo lang siya. Medyo hinay-hinay lang, no? Kasi minsan, kahit naman tayo feminine, no, na gusto nating magbago, gusto nating ayusin yung sarili natin, but if we feel attacked, na parang lagi na lang tayong inaaway, and if we feel unappreciated dun sa mga effort na ginagawa natin, parang nakakatamad ituloy yung pagbabago. Okay? Ganon yung nararamdaman ni masculine. Gusto naman niyang magbago, gusto niyang mag-effort para sa'yo feminine, pero parang feeling niya, lagi mo siyang inaaway, lagi mo siyang ginagera. So, kalmahan lang natin ang mga corrections, the way we communicate with the masculine. Okay? Meron ako nakikitang maayos na reconnection, reconciliation. Alam mo, recently kakaiba, because itong mga past few months, lagi na lang walang willingness, but this time, yung naging reading ko rin kahapon, this is like the willingness, no, na ayusin ng sarili,
the realization na ito yung dapat baguhin, meeting each other halfway. May nakikita akong magandang potential dito, Cancerian. Okay? So, give the masculine like benefit of the doubt na baka naman this time kaya na niyang baguhin at mag-commit sa pagbabago na to. Okay? But I'm not saying na tumaya ka ng isang buo na that you would blindly follow, that you would blindly trust this masculine. Yung tiwala mo dapat ay nakabase sa effort at mga pagbabago na ginagawa niya. Okay? Dapat yung mga pangako yung sinasabi niya, nag-a-align yung mga ginagawa niya. Okidoki? But may nakikita lang akong magandang potential sa relationship na to. Okay? Again, manage your expectations. Because hindi madaling magbago kahit tayo. As simple as junk food, as simple as tsokolate, as simple as kung sinong nagbe-vape dyan, as simple as umiinom dyan. Sabihin mo, 2 bottles lang. Maya-maya, makita mo, nakatatlong bucket na kayo. Dadalawa lang kayo. Diba? Ganun din yon. As long as may effort, and, kumbaga, i-acknowledge and appreciate no matter how small the effort is. Kasi nararamdaman ko na, alam mo, parang may little child tong masculine na to eh. The more na nakikita mo yung effort niya, mas namomotivate siya to change for the better. Yung totoo. Yung alam mo yun, pag na-appreciate ka, minsan mga walang kakwenta-kwenta, nag-uwi ka lang ng merienda, and yung mga bagay na na-appreciate ng tao na, oh my God, favorite ko yan, kahit suman, galing Antipolo, di ba? 50 pesos, something like that. Oh my God, favorite ko yan. Lalo na pag may latek, di ba? The more na na-appreciate, mas na-motivate yung person to change. And you help your person to change because na-appreciate mo siya. Yung mga little things na ginagawa niya. Okay? Kasi minsan parang nakakawalang gana kung ang hirap magbago. Okay? Tapos parang dinidismiss pa yung mga effort na binibigay. Para sa'yo, it could be like small effort. But for this person, it's like trying new things and doing what is unnatural para sa kanya ay napakalaking effort. Okay, feminine? May magandang potential sa relationship na to. Yun lang yung masasabi ko. Okay? To ground your energy, Madagascar black tourmaline, and the courage and the motivation to do mga bagay na gusto mong gawin, and for good luck, the orange crystal, the carnelian. Meron din tayong combination of love and money, and the Nazar Evil Eye bracelet. Okay. PM me for your personal reading. Ingat sa mga scammers. Meron na naman ako nakikitang mga bagong fake accounts. Ingat. And see you again for your next reading. Bye-bye, Cancerians!